Kinumpirma ng Benguet Police na nasawi si dating Department of Public Works and Highways o DPWH USEC Maria Catalina Cabral. Matapos matagpo ang walang malay sa tabi ng Bued River sa Cannon Road sa Tuba, Benguet kagabi. Batay sa investigasyon ng pulisya, bandang alas 3 ng hapon nitong Disyembre o December 18, 2025, bumiyahe ang biktima kasama ang kanyang driver patungong La Union. Pagdating sa bahagi ng Cannon Road sa Camp 5, Barangay Camp 4, hiniling umano ng biktima na iwan siya ng driver sa lugar. Umalis ang driver at nagtungo sa isang malapit na gasolinahan. Bandang alas 5 ng hapon, hindi na makita ng driver si Cabral. Nabigo ang kanyang paghanap sa paligid at sa Baguio City. Bandang alas 7 ng gabi, matapos i-report ang insidente, nagsagawa na ng search operation ang otoridad at natagpuang walang malay ang dating opisyal sa gilid ng Bued River. Pinatayang 20 hanggang 30 metro ang layo mula sa highway. Patuloy naman ang investigasyon upang matukoy ang eksaktong pangyayari. Ano po masasabi ninyo? Naalala niyo na po ba, Undersecretary Cabral? I guess I clearly remember, Your Honor. I think there was an interview that time. So it's just a question of a yes or a no. You Yeah. remember it or no? Because it's Yes, Your it's an Honor. actual quote. Okay. Yes, Your Honor. Yes, what? Nasa sentro rin ngayon sa usapin ng korupsyon si DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Siya raw ang pasimuno sa umano'y budget insertions. Dahil sa di umano'y pag-zero budget sa flagship o priority projects ni Pangulong Bongbong Marcos. Ilang halimbawa ang road networks at interlink bridges sa bansa. Napupunta raw kasi ang pondo ng mga ito sa mga proyektong tila pinagkakaita ng iilan, tulad ng mga umano'y guni-guning flood control project. Sa makatwid, merong direct correlation yung pagdadagdag mo sa operation at pagbawas do sa flagship projects. Malaking problema ito, Yusek, kaya namin pinopoint out ito. Paano kung maipakita ko sa iyo na may kinalaman ka? Wala. Not necessarily na ikaw ang gumawa. Ibig ko sabihin na nalalaman mo na nangyayari ito. Posible po, Your Honor, Mr. Anong posible? Hindi mo ba alam na nangyayari ito in your presence? Ito pa po yung sinasabi ng iba. Bakit po ngayon lang nalam? Abuti po ang presidente nalaman niya after 3 years. Ganito na po palang nangyayari. 545 billion pesos. Ang namuni nila ang about 15 contractors. There are about 29,000 o 19,333 contractors as of August 29, 2025. Mr. Pickup, tama? Yes, Your Honor. 15 lang. Representing 18% of the pie. Sino-sino po yung responsable na lalapit? Halimbawa sa iyo, Yusek, ikaw ang kauna-unahang nakakaalam kapag ka na-approve na yung GAA at ilan yung nadagdag na mga singitan dyan. Ikaw ang opisina mo ang kauna-una na sapagkat ikaw ang planning service. Tama o hindi? We know that, Mr. Chair. Hindi, tinatanong ko si Yusek. Ay, okay. Sorry. Tama po, pagka Oh, natanggap po namin. tama, yung di ba? pag Pero natanggap- alam mo din kung sino yung parating mga pumupunta sa opisina mo dito sa mga insertions na ito. Dito ako interesado. Your Honor, Mr. Chair, yung pong nangyayari sa budget deliberation hanggang after the NEP, hindi na po kami participant pagka na-defend na namin yung budget up to the plenary. Hindi ganon. Alam ko yung trabaho mo eh. Yusek ka ng planning service. Yan manggagaling lahat yan. Hindi naman ma-operationalize yan ng hindi. Diyan nakakarga lahat eh. Sa opisina mo. Ikaw ang merong responsibility dyan. Kaya alam ko kung sino-sino ang lalapit sa'yo. Your Honor, Mr. Chair, yung National Expenditure Program po, yun po yung manggagaling sa ahensya. Yun pong General Appropriations Act, hindi na po namin alam kung paano po nadagdagan ng DPWH at nabawasan yung ibang naming programa. Ibig mong sabihin, hindi mo alam kung sino ang pumasok sa kung paano napunta yung insertions? Yun po. Paano kung maipakita ko sa iyo na may kinalaman ka?
Saan? Saan? Lapitan mo. Ito po. Dito po siya naupo. Diyan siya umupo? Diyan? Naupo siya dyan. Tapos tatayo. Kaya lang, parang dumidikit siya ron na baka sabi ko, baka mahulog, ma-off balance. Kaya sabi ko, wag ka dyan ma'am, baka ma-off balance ka. Eh, 3 beses po siya sinaway. Kaya lang, ganun pa rin. Pero nung bandang huli, nung inano kami ng pulis, hindi na. Kasi tumuboy na akong papunta ron. So, iniwanan mo siya? Hindi po, kasakay ko. Kasi Okay. pinaboy po kami ng pulis eh. Okay. Huwag daw po magtambay dito, kaya umalis po kami. Okay, nung nakaalis na kayo, saan kayo napunta? Dumiretso po kami ng doon na sa kumain doon sa malapit sa Iyon Hotel. Okay. Tapos pagkatapos kumain, doon na kami sa Iyon, nag-check-in na. Okay. Bandang mga 2:30, sabi niya, babata kami, papunta rito. Ayun, binaba kasi dito ng 3 o'clock. Pagbaba, sinilip ko pa, nakaupo siya dito. Okay. Umalis ako, pupunta ako doon. Sabi ko, balikan mo na lang ako. Yung pagbalik ko, siguro, sabi ko, hindi naman umalis, 1 hour. Pagbalik ko po dito, hinahanap ko. Tumigil ako dito, sinilip ko po dyan sumilip ako eh. Natatakot naman po ako, baka mahulog ako. Umalis ako, nagtanong ako doon ng may nakatambay na si Mano. Tinanong ko kung may tumang babae, wala naman daw po. Kaya bumalik ulit ako, bumulta ulit ako rito. Sinilip ko ulit. Pero wala po akong nakita sa bubang hindi ko nakita. Ayun, pats bumalik na ulit ako ng hotel. Tatanungin ko sa hotel kung pumunta. Anong oras yun? Ano na po yun? Pasado alas 5 na. Okay. Eh pagdating ko doon, wala pa daw po. Eh di bumalik ulit ako papunta rito. Sinuyot ko ulit papunta rito. Tinignan ko ulit ito. Kasi sa baka ako nagtambay-tambay ng wala po. Doon na po ako, napunta na ako sa pulis para magpatulo kasi wala po akong flashlight eh, para makita yung baba. Ayun na po, yung pagsilip dito galit namin, na-flashlight nila doon yung tao na doon sa baba. Balikan ko na lang siya. Kuya, kanina nung inaangat yung body bag, anong naglalaro sa isip mo nung nakita mo na siya? Wala, naiyak na lang po. Hindi ko na lang gagawin na po. Kasi driver na po niya, may tiwala po sa kanya. Para sabi niya sa akin, tutulungan niya po habang buhay. Kaso, ganun po ginawa niya. Walang lang po. Ano po masasabi ninyo? Prize of the Philippines kay nooy DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Recipient si Engineer Cabral bilang isa sa The Outstanding Filipino o TOEFL Awards. Bukod pa riyan ang pagkilala ng iba't ibang organisasyon sa kanya bilang pinakaunang babaeng engineer na humawak ng mataas na posisyon sa DPWH. Pero makalipas ang 3 taon, nasa limelight muli si Engineer Cabral. Nataliwas sa mga parangal na tinanggap niya noon bilang huwarang Pilipino, kung paniniwalaan ang testimonya ng dati niyang katrabaho na si former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. It is Yusek Maria Catalina Cabral with the imprimatur of Secretary Mark Villar and later continued by Sec Manny Bonoan, who had control at the DPWH level to remove, include, add, deduct, or modify insertions of items in the NEP for infrastructure or those pertaining to DPWH. On multiple occasions, I personally delivered and also caused to be delivered cash to Yusek Cabral at her house at Tatalon, Quezon City and other places.